Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng kababayan muffin. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay mantika 1/2 cup, asukal 300 grams, evap milk 1 lata, tubig 1/2 cup, itlog 2 piraso, asin 1/2 teaspoon, yeast 1 teaspoon, baking powder 3 tablespoon, at soft flour na 50 grams. Ilagay na natin ang soft flour, asukal, baking powder, yeast, asin. Haluin natin ito ng haluin hanggang sa magsama-sama na ang mga inilagay natin dito. Ilagay na natin ang mantika, gatas, itlog. Atin na itong haluin ng haluin hanggang sa magsama-sama na ang mga ingredients na ating inilagay dito. At just take your time lamang po mga ka-bakers. Pagkatapos ay pwede na po nating ilagay ang ating tubig. I-continue pa rin po natin ang paghahalo hanggang po sa matunaw na po ang ating mga nilagay na ingredients. Siyempre para po makuha na rin po natin ang consistency nating hinahanap. At eto na po siya mga ka-bakers, okay na po ito. Kaya naman po atin na pong buksan ang ating mixer at hayaan po muna natin siyang mag-mix ng mga 1 to 2 minutes. At eto na po yung consistency na ating hinahanap. Okay na po ito, kaya naman i-ready na po natin ang ating molde na nilagyan po natin ng makapal na margarine. Yan, eto na po siya. At gagamit lang po tayo ng 1 scoop ng ice cream or yung pang scoop po at iyon na po ang ating ilalagay. Di po ba napakadali lang at talaga naman pong alam kong kayang-kaya nyo. Yan, gawin lang po natin ito hanggang po sa maubos po ang ating mixture. Ang magiging toppings po nito ay cheese. Ang ginawa po namin ay cheese na 50 grams, sugar na 50 grams, at soft flour na 50 grams. Atin lang po siyang i-mix-mix by hand lamang po or hand mix. At pagkatapos naman po nun ay atin na po siyang ilalagay dito. Yun na po ang ating magiging toppings mga ka-bakers. Or pwede rin naman pong pure cheese po yung ilagay nyo. Kung marami po kayong cheese ay okay din po iyon. Or kung wala po kayong cheese or cheese, sugar, or soft flour, ay okay naman po kahit wala pong topping ang ating kababayan dahil masarap din naman po siya kahit wala. Atin na po itong ilagay sa ating oven. Ang oven temperature po sa taas at baba ay 220 at ang baking time is 15 minutes lamang po. After 15 minutes ay luto na po ang ating kababayan na mas pinasarap, mas pinayami at higit sa lahat ay talaga naman pong pwedeng ibenta dahil eto po kasi talaga ay isa sa mga madadaling gawin at isa sa mga classic na talagang binibenta naman sa mga bakery at madalas ay hindi talaga ito nawawala. Kaya naman, ano pa pong hinihintay nyo mga ka-bakers, gawin nyo na din. Masarap at bongga rin po talaga ito ipanghanda. Kaya naman po ay ating gawin para sa ating pamilya. O di po ba napaka-sweet naman po talaga niyan. Talaga naman po talagang pinag-e-effortan natin ang mga kinakain ng ating pamilya. O di ba napaka-love talaga at isa sa mga love ay ang act of service. Pero hindi pa po ako pamilyado mga ka-bakers kasi mas gusto ko pa po munang kumain ng ating mga binibake. Hindi ko na po patatagalin pa at eto na po ang ating food for the soul ngayon. Mga Hebreo 9:12. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailan paman. Amen mga ka-bakers. Napakabuti po talaga ng ating Panginoon para ialay niya ang ating sarili dahil yun lang lamang ang makakapagtubol sa atin. Isipin mo, ang ating Panginoon na ang nagsisilbi sa atin. Kaya naman, ano pa ba ang hahadlang sa atin kundi ang magsilbi din sa ibang tao kung paanong pinagsilbihan tayo ng ating Panginoon. Sabi nga, kung gusto nating maging ganap na banal, dapat tayong magsilbi sa ibang tao kung paano natin pagsisilbihan ang ating Panginoon at Kristo. Amen? Kaya naman po hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna. God bless.
at take care. Jesus Christ is Lord forever and ever. Amen.